Let's pray po. Yes, Lord, Father, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay hindi pinagbuklod po, Panginoon. Pinadalayan po, Panginoon, ng gawa, Panginoon. Balutin niyo po, Panginoon, ang bayan ng banal ng presensya, Panginoon, ang bahay sa bahay po, Panginoon. Panginoon, dinadalayan po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Open our heart, Panginoon, to receive and to accept your word, Panginoon. Dinadalayan ko rin po, Panginoon, ang gagamitin niyo po, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon, ang mga Panginoon ay tanging kalawalhatian niyo lamang po, Panginoon, ang makikita niya, makikita sa kanya, Panginoon. Panginoon, nawabigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title po ngayon sa devotion po ay Anak ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia po sa Galatians 4:1 hanggang 2 lang po. 1. Ito ang ibig ko sa habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang anak. Kahit na siya ay may-ari ng lahat. 2. Sa halip, siya ay nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahon itinakda ng kanyang ama. Ayun po, isinulat po ni Apostol Pablo ang mensahe na po ito para po upang magkaroon po ng pagkapantay-pantay sa bawat mananampalataya. Ginamit po ni Apostol Pablo ang halimbawa ng isang batang tagapagmana upang ipaliwanag na bago dumating po si Kristo Jesus, ang mga tao po ay parang mga bata na kahit sa kanya po ipapamana ang lahat, wala silang pinagkaiba sa alipin dahil nasa ilalim pa sila ng tagapangalaga po, aka ang kautusan po. Sinabi po dito sa mensahe po na bago pa po na dumating si Jesus sa atin po, tayo daw po ay sumasailalim sa kautusan po. Ano nga po ba ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo na bakit daw po tayo nasa ilalim ng kautusan? Tara po at alamin natin. Kasi po, later on, may sinabi po si Apostol Pablo po na para po maintindihan natin, kailangan po na mahalaga malaman natin ang context or ang background po. Nung panahon po ni Apostol Pablo po, sumulat po siya ng isang liham po. Ito po yung gospel, ay yung ano po, yung ating pong Galatians po. Yung Book of Galatians po, ito po ay isang sulat po para po sa mga Israel po. Ang sulat po na ito ay para po sa Church of Jewish Messianic Movement. Ito po ang naging isa sa mga naging unang church po after ng resurrection ni Kristo po. Pero bakit nga ba nagsulat ng ganitong bagay si Apostol Pablo po? Kasi po sa kadahilanan, ang mga Christianity po sa Israel po ay may ibang paniniwala po. Sila po ay nagpapasakop sa kautusan at hindi sa nagawa ni Kristo po. Sila po ay nagpapa-under sa law of Torah. Even Jesus break the old covenant. Ano po ba ang law of Torah po? Lahat naman po ba alam po natin yung Ten Commandments po? Alam po ba natin lahat yon? Siguro naman po alam po natin. Dito po nakapaloob po yung Ten Commandments po sa Law of Torah po. Sa Law of Torah, may sinusunod po silang mga traditions, and dito po, kapag po hindi mo nasunod yung tradition nila, yung Law of Torah, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Pag ito po ay hindi mo nasunod. Naniniwala po sila na bago ka maging anak ng Diyos, kailangan mo sumunod sa Law of Torah po. Kumbaga, naglalagay po sila ng requirements para po maging anak ka ng Diyos. Pero ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo about sa Law of Torah, sa kautusan? Yung patungkol po ito sa Ten Commandments. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sinabi po sa Romans 6:14, sapagkat hindi dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim
ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sinabi po dito ni Apostol Pablo po, the sin is in the law. Ang kasalanan ay nasa kautusan. Sinabi rin po ni Apostol Pablo sa Romans 7:8, ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. At sinabi niya naman po niya sa Galatians 3:10-12, kapitbahay po ng ating devotion, ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod ng kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na, 11, malinaw na walang sino mang itinuring na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat isinulat, ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po, explain ko po siya ng mas para po makita po natin. Pagano. Papakita ko po sa inyo yung visual po para po mas maintindihan natin kung ano po ba ang sinasabi ni Apostol Pablo po sa bawat isa, sa bawat mananampalataya po. Ito po, nire-representa po nito ay sin po. Yes po. Ito po napapansin nyo po, ito po yung kasalanan po. Wait lang po yung sponge natin. Ay na po. Tapos po ito, sponge. Ito po, nire-representa niya po ang law. Ito po, law, tapos kasalanan po. Ngayon po, kaya po, ang kasalanan ay nasa kautusan kasi po, sinipsip, inabsorb ng sponge, ng kautusan ang kasalanan. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo na ang kasalanan ay nasa kautusan. Ayun po, naintindihan po ba ng lahat? Ayun po. Pero po, may good news. Ito po ang good news. Kasi po, more than 2,000 years ago, may isang nagngangalang Jesucristo ang bumaba mula sa langit at siya po ang nagsipsip ng kasalanan ng bawat isa. Kinuha niya po ang kasalanan ng bawat isa. Sinabi po sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him may be the righteousness of God. Ibig sabihin po, si Jesus po ay spotless, perfect, sinless, ay naging kasalanan para sa bawat isa. Kinuha niya po ang kasalanan ng bawat isa. Sinabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya po kailangan ng mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kasi ang kapalit ng kasalanan na ipinatong natin kay Jesucristo ay kay kamatayan. Pero sinabi ni Jesus, nung namatay siya sa krus, ang libreng regalo ni Jesus ay eternal life. Ayun po. Yes po, eternal life. Mag-proceed po tayo pakibasa po. Eternal life po. Eternal life. Eternal life. Walang end. Eternal life. Eternal. Eternal life. Eternal life. Buhay na walang hanggan po. Pinagkaloob po ni Jesus ang buhay na walang hanggan nung siya po ay namatay sa krus na Kalbaryo. Makibasa po tayo sa verse 4, Galatians 4:4 po. For, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na sinilang ng isang babae na mula sa ilalim ng kautusan. Babasahin niyo po ulit. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae na namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay maituring na mga anak
anak ng Diyos. Ito po, i-apply po natin yung natutunan natin kanina. The sin is in the law. Ngayon po, i-apply po natin sa verse na ito. Babasahin po ulit natin. Ngunit, nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kasalanan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kasalanan. Sa gayon tayo may ituturing na mga anak ng Diyos po. Ayun po, sinasabi po dito sa verse po na ito, may other layer pa po siya na isinalita sa akin ng Diyos. Sinabi po ng Diyos na tayo po ay na isang makasalanan po na isinalba ng Diyos. It's all about Jesus po, who died for our sins. Pero bakit? Bakit namatay si Kristo para sa atin? Sinabi sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang hindi mapahamak ang sinuman sa kanyang maniwala. Ayun po. And now, dahil si Jesus ay namatay para sa inyo, para sa ating mga kasalanan, you are adopted into the God's family through your faith. Ayun po, at dahil ikay ay anak na ng Diyos, pwede po makibasa sa 6 to 7. 6. Sorry po, nagbibinata. At dahil kayo ay mga anak ng Diyos, isinugo niya ang sarili ko ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos na Ama, Ama, ako. Ay, Ama ko. Bilang 7. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo mga tagapagmana. Let's interpret ito. Sinabi po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ayun po, dahil po si Jesus ay namatay, dahil para sa bawat isa po, sinabi po dito, tayo po ay nagkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ayun po. Ayun lang po. Question po, may question po kayo. Okay, Jay. Ano na lang po yung dalawang kautusan niyo? Dalawang kautusan po. Yung po, yung Ten Commandments po, ito po yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Pero po yung Ten Commandments po, hindi po ito masama. Yung Ten Commandments po, ang dulot niya po sa tao. Kasi po, nung Genesis po, wala pa pong Exodus. Nung hindi pa po naibababa yung Ten Commandments po, nagkakasala na talaga ang tao. Ngayon po, ang ginawa ng Diyos, yung law po, yung Ten Commandments po, ine-expose niya po yung kasalanan po. Kasi po, kung wala yung law, wala tayong consciousness sa mali na ginagawa natin. Ganito, halimbawa po, sa isang kwarto po na madilim, tapos sa kwarto na madilim na po yun, hindi po natin malalaman na madumi yun kapag binuksan natin yung ilaw. Kumbaga, yung ilaw po, ayun po yung law. Malalaman mo lang na madumi yun kapag binuksan mo yung ilaw, kapag nilagyan mo ng law, yung kasalanan.